Magandang araw sa inyo, idol. Ako po si George Quijano, the Carlon Expert. Sakaling into buying po kayo ng bagong SUV, tamang-tama mga ka-idol dahil meron po ako ditong napakagwapo at bagong-bagong SUV. The 2025 Isuzu MU-X 3.0 LSE variant 4x2 na turbo diesel automatic. Napakagwapo po niyan mga ka-idol. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking channel, please pakisubscribe na mga ka-idol. Pakilike, pakishare sa inyong family members and friends. Malay ninyo, pabili po sila ng bagong sasakyan. At kung malapit po kayo dito sa areang ito, Isuzu Taytay, along Taytay po kayo, Cainta, Angono, Binangonan, or Antipolo, punta lang po kayo dito sa ating dealership. Hanapin nyo po ang aking ahente na si Ma'am Cynthia Escorial. Okay. Ang price po ng unit nito mga ka-idol ay nasa 2,270,000. At tamang-tama, may promo din po sila based on 20%, 249,000 all in. That includes comprehensive insurance, 1 year na po yun, 3 years LTO registration, chattel mortgage at freebies sa ating dealership. Itong nasa harapan po ninyo ay napakagwapo pong kulay mga ka-idol. Parang, kumbaga parang may some sort of pagka navy gray mga ka-idol. At meron po yan mga color variances kung sakaling may mga kursunadahan po kayo kung ano po yung preferred po ninyong kulay. Okay? So, umpisa na natin dito sa kanyang front fascia. Ayan, as you can see mga idol, very aerodynamic design, aggressive look, sharp looking SUV mga ka-idol. Marami siyang character lines dito sa kanyang hood. Ibig sabihin, matibay. No, walang kalampag. Ayan no, walang kalampag mga ka-idol. Ilaw natin, naka LED, DRL, and then projector na headlamps, LED na rin po yan. Pagdating naman sa ating grill, very bold design mga idol. Mated ito ng silver accent. Ito may pagka some sort of piano black finish pero hindi po siya piano black. Matte black lang po ito idol. Pero itong side na ito, makintab, ito naman matte finish po yan. And then sa bandang ibaba, makikita po ninyo, okay, naka-fog lamps po tayo, piano black finish, at meron tayong mga sensors po dito. Paikot po yan idol, hanggang likod po yan. And then meron din po tayong 360 camera. At meron din rin po tayong kinukonsider nating onboard na dashcam. Ayun po mga ka-idol. See? Ayan. So dito naman tayo sa baba. Makikita po ninyo na meron tayong another accents here na mukha talaga siyang matapang. And then sa bandang baba may mga guards po tayo dito. Tingnan natin. Ito ay steel guard. Marami itong guard mga ka-idol ha. Ilalagay ko po dito. Meron tayong recovery hook, dalawa po yan. Another guard here. Okay? Then, yung wipers po niya. At naroon po yung kanyang pole type antenna. Okay? Dito naman tayo sa bandang makina. Under the hood, ayan, makikita po ninyo na double walling hood po yan. And then meron tayo ditong rubber strip para hindi po makapasok ang tubig just in case na kayo po ay lulusong sa malalalim na tubig, mag-water wade po kayo. And I think kaya po netong mag-water wade ng up to 800 mm. At meron po kayong makikita ditong rubber for just in case na ibabagsak po ninyo ang inyong hood. Hindi po basta-basta masisira ang inyong gaya nito idol, itong mga plastics na to, no? Hindi po basta-basta yan na tatamaan or magkakaroon ng mas malakas na vibration. Still naka-pop rod. Meron din tayong heat insulator. Ayan.
Mukhang matibay naman at hindi siya basta-bastang lulundo. Engine, ayan, same engine din po ito idol lang ng Isuzu D-Max. Ayan, tignan nyo maigi. Narito yung kanyang turbo, air cleaner, air intake natin. Ayan, dito po naka-place yung kanyang radiator grill, yung kanyang yung intercooler. Battery niya malaki. Ayan, tignan nyo maigi mga idol. Okay, at with regards to power, hindi po kayo bibitinin ng Isuzu MU-X idol. Probably magugustuhan po ninyo yung power nito. Okay, at hindi na po siya gaya ng dati na malakas po ang engine noise tsaka vibration. Ito naman tayo sa bandang roof. Ayan, makikita po ninyo na aerodynamic yung ating roof rail, matte black finish. Akitin natin na idol. Ayan. And then meron po siyang character lines. Sana ginawa na itong short spin antenna sa bandang likuran. At meron din po siyang character lines dito na mukha naman talagang matibay yung kanyang mga pillars. Ito ay painted black na parang sticker. Pero mukha namang sticker, mukha rin painted black. And makikita po ninyo, meron siyang chrome garnish dito. Signature na ito po ay top of the line. Kapag ganito po ang garnish niya, top of the line po yan. And body color, yung kanyang side mirror with side turn signal lamp, tapos matte black finish. Another camera here for 360 purposes. Gilid, marami kang makikita ditong curves idol. Ayan tingnan nyo maigi. Ayan. Mukhang mahirapan ng mga latero na itong magmasilya kung sakaling mabangga po ito. And knowing D-Max mga ka-idol, kilalang matibay ang body nito idol. Kaya kung buying po kayo ng SUV or pickup, try nyo rin ang mga Isuzu idol dahil guaranteed, ang masasabi ko po sa inyo sa Isuzu, na once na meron po kayong ganitong klaseng SUV or pickup, talagang mamahalin po ninyo, ipuporkip po ninyo dahil napakaganda ng performance, napakatibay, matipid siya sa diesel. Halos lahat mga ka-idol, wala kang masasabi po nito at hindi po kayo common sa labas na every time na nasa labas po kayo halos pare-pareho po kayong naka Fortuner, naka Montero, naka Terra, Everest. Ito bihira mo lang makita ito sa daan idol. Tama po ba? At just in case na gusto na po ninyong ibenta ito, mapipresyohan po ninyo ito ng maayos. Lalo na kung intact lahat. Original paint, wala ka na pagawain, makapalang gulong, mababa ang milyahe, tapos kasa-maintain pa. Ay nako mga idol, guaranteed po yan na talagang masasabi ninyo na parang ang bumili rin ng Honda. Okay? Side natin, narito po ang kanyang tire size. Ayan, ganyan po yung design ng kanyang variant na LSE. Okay, tingnan ninyo. Two-tone idol, parang machine cut po siya. Ito para siyang matte gray na meron din po siyang parang diamond accents. Okay, ang size po nito ay 265 by 50 R20. So 20-inch alloy wheels, ginamitan po yan ng Bridgestone. And then 6-spoke. Ayan, 6-spoke po yan. 6 lug nuts. Ventilated disc yung nasa harapan po natin. With ABS na yan, EBD. Narito po yung kanyang wheel well. Standard po sa kanya ang mudguard. Ayan. Malinis na siya tingnan compared doon dati. Ayan, tingnan nyo maigi idol. At narito ang kanyang suspension.
for you to view. Kita nyo ba? Okay? And pagdating naman sa kanyang running board, ayan. This one is a hard aluminum, painted po ng black and matte black na plastic. And then this one is parang painted gray. And then body color yung ating door handle. Nakano po yan, naka-pub key po yan idol dahil ito po ay push start engine. And then ito naka-power retract po yan. Narito yung kanyang gas lead. Lalagay ko na rin po kung ilang liters po ito. Fuel consumption for the 4x2. I think idol, mag-a-average po ito ng 9 km per liter on a city driving. Kaya nito mag-11 kung sakasakali. Kung highway naman, more or less, kaya nitong mag-14, 16 up to 18. Depende po yan sa inyong driving habit, load condition, road condition, weather, speed po ninyo. Marami pong variances mga ka-idol na pwede nating i-consider. Okay? At tignan po ninyo ang kanyang dimension. Check ninyo idol, baka hindi naman kakasya ito sa inyong parking. Pero sana kasya, ano? Ayan. Tignan nyo maigi. With regards to dimension, hindi naman ito nagkakalayo sa mga mid-range SUV idol eh. Gaya ng Fortuner, Everest, Montero. Okay? Then, pasok tayo ngayon dito sa kanyang door panel. Okay? Driver side door panel. Napaka-luxurious mga ka-idol. Premium plastic. Matte black finish accent. Chrome accent sa kanyang door opener. Dark gray. Maraming tones idol. This one is leather stitched. Ayan. Pagmula dito idol. Mula dito, ito po, leather po yan. Leather din po ito. May pocket po dito. Power windows po tayo. Power door locks. Power retract. Nandito yung controls para sa kanyang side mirror. And meron tayong speakers dito. I think 8 speakers ito mga ka-idol. Meron tayo ditong bottle holder. Ayan. Then, makikita po ninyo dito. Same din po ito ng D-Max. Ito po is naka-leather stitch yung ating dashboard. Ang kagandahan po dito ay medyo maiksi lang. So, mas madali mo lang linisin ito. Okay, medyo wet cloth mga ka-idol. Di naman siya masyadong wet or damp cloth mga ka-idol. Huwag nyo nalagyan po ito ng any mga ano no, yung mga medyo harmful na ano na pampakintab or anything na pwede ninyong dito ipahi dito. I do not suggest yan mga kadol, baka yun po yung cause na mag-crack po itong leather na ito. Okay? Ayan, and then speaker here. Meron tayong grab handle dito. And parang light gray color yung ating ceiling. Makikita po ninyo na naka-individual air vents, individual grab handles, kasama po ang driver side. Bulb type yung ating map lamps. Meron tayong lagayan ng shades. Rear view mirror. Okay? And yung ating steering wheel, 3-spoke na sporty steering wheel. Nakabalot din po ito ng leather. I don't know kung urethane ito. Naka-stitch ito idol. Ayan. And then meron din po siya mga controls dito. Ayan. Okay? Ayan. And then ayun, naka-airbags din ito idol ha. Equipped with
7 airbags. Okay, double check ko rin po sa kanyang brochure. But I'm sure mga nasa 7 airbags ito, idol. At narito yung instrument cluster para sa ating driver side. Yan, lalagay ko na rin yung spec dito, idol. Narito yung switches para sa ating headlamps, high beam and low beam. Sa intermittent wipers po natin. Nandito din po yung push start engine. Okay. Tilt adjust po yung ating steering wheel. Meron tayong controls para dito sa aircon vent, no, yung fan po niya. Okay, and then meron din tayong switch para sa kanyang power lift gate. Okay. And then ito parang rear cross traffic alert. Ayan, narito po yung pedals niya, idol. Kitang-kita nyo ba? And then bukasan ng hood natin sa ating nasaan ba yung sa ano natin? Gas lead. Baka pipress lang natin ito. Okay? And then narito yung ating infotainment. Ayan. Sunday ngayon mga ka-idol, di natin mabubuksan ito. Ayan. Katabi po ng infotainment yung kanyang air vents. May air vents din dito. Tingnan nyo to, idol, oh. Ayan. So narito yung ating cup holder. Pwede rin po siyang bottle holder. See? Ganon din po doon sa passenger side. At narito yung controls para sa ating aircon. Ayan. Meron din tayong wireless charging. Meron din tayong USB ports, 12 volt socket. Narito yung kanyang shifter. Meron din tayong for hill descent. Electric parking, auto hold. Ito, kasya dito ang cup. But I doubt sa mga malilit lang siguro na battle idol, pwede yan. Yan, center console box natin. Narito ang ating seats. Ayan, malapad, idol. Maganda ang kanyang shape. Mga bolsters po niya, mukha namang komportable. Ito po ay leatherette. Ito naman po ay leather, yung bandang gitna. Okay, kaya ginawa po itong leatherette para hindi po or to avoid crackings, mga idol. Narito na yung ating adjustment for the driver side. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Yan, idol. Double check ko na lang po sa kung 6 way yan or 8 way. Anyway, yung headrest po niya, gwapo yung design. Okay, dito naman tayo sa rear seats. Yan, rear door panel po natin, same din po sa harapan natin. May speaker po na maliit dito. Meron tayong grab handle. Then bottle holder, another speaker here. Sa likod po nito, meron po siyang pocket for our laptops. Naka-airbag din po. Ayan. And meron tayong ilaw doon. Meron din tayong center armrest. Ito, nagandaan ako dito, idol. Tingnan nyo. Oh, see? Ayos, di ba? And may suksukan ng cellphone. Charging ports. 70-30. Split fold po tayo. Fold and tumble. Narito po yung kanyang third row seats. Okay. So for your convenience, mga ka-idol, pakita ko muna sa inyo yung kanyang seat adjust. Front and dito sa second row. O ayan, idol. Tignan ninyo. Ayan. Nasakyan ko. Ang height ko ay 5'5". Ito po yung pinaka-komportableng seat arrangement para sa driver for the height of 5'5". Ayan.
Ito po yung pinakasagad sa front. Forward natin, ito yung pinakasagad. Tignan nyo mabuti yung aming legroom. Mukhang aabot sa pinakadulo ng dashboard. See? Ayan, idol. So kung medyo maliit kang tao, sigurado, idol, pwede pa rin. Kung medyo matangkad ka naman, depende po sa height. Let's say kung mga nasa around 5 footer ka, tapos mahaba ang inyong braso, ayan. Ang haba, idol. Ayan, oh. Ang haba. Ayan. So balik natin sa mismo arrangement. Okay, dito naman tayo sa bandang second row. Okay, second row. Ito yung tamang seat position. Ito po yung legroom po dito. Ayan. Malawag. Ayan, oh. Tingnan nyo. Comfortable, tapos yung headroom natin. Ayos ba? And so kukutin dito, idol, yung tumble. Ayan, matik po siya nagtatumble. Tapos pakita ko naman sa inyo yung third row seat. Ito, idol, oh. Third row seat. Ayan po. Okay naman. Tapos pwede pa siyang i-recline sa bandang likuran. Ayan, idol. Tingnan nyo maigi, oh. Oh. Ayan. Ayan. See? So madali kang makakalabas dito, idol. Then dito naman tayo sa bandang likuran. Likuran natin, makikita po ninyo sa upper portion po, meron tayo ditong rear spoiler na aerodynamic. Extended po yan. Meron tayo ditong accent na piano black finish. High mount stump lamp, LED po yan. And then meron tayong rear defogger, rear wiper, at napakagwapo ng kanyang rear tail lights, idol. Tingnan yung maigi, oh. LED po yan. Hindi ko lang ma-identify or masyadong matutukan kung meron itong bulb type. Pero sa bandang likuran, may makikita po kayong reflector tsaka defogger. Okay? Yan, tingnan nyo mga idol, oh. Okay? And may maliit dito na Isuzu emblem, rear view camera, and then meron tayong yan, sonar back sensor sa likuran. Hindi lang ito basta-bastang sensor, mga ka-idol, ano? And then makikita po ninyo dito, meron siya ditong rear diffuser para mas magmukha po siyang sporty. May panghila din, idol, ayan, oh. And then yung kanyang spare wheel naman ay full size na steel rim, ayan. See? At narito yung kanyang suspension sa bandang likuran. Kita nyo ba? Ayan. Naka ventilated disc din yung bandang likuran niya, idol. Okay. Check natin. Power lift gate. Ayan, idol. Nakita po ninyo, power lift gate po tayo. Meron tayong storage compartment dito para just in case gusto po ninyong mag fishing.
Enough space para magkasya po ang isang sakong bigas. At nafu-fold po ito all the way doon sa second row seats, idol. Fold and tumble and lahat po yan nafu-fold. Or just in case gusto po ninyong humiga dyan sa bandang likuran, or meron po kayong ikakargang malalaking balikbayan box. Ayan. Ayos. Okay, and pakita ko po sa inyo ang yung kanyang passenger side. Door panel natin. Narito po. See the stitching, idol? Okay. Hanggang dito. Stitching. Stitching din. Meron tayo ditong lock para sa kanyang glove compartment. Nakalock naman. Ito, naka-stitch din na leather. Manual adjust. At pakinggan natin yung kanyang door sound, idol. Suabe. Diba? Suabing-suabe, idol. O ano sa tingin nyo, idol? Mukhang ito na makukurso na daan ninyo, ah. Mukhang nagbago na isip ninyo, ah. Ano sa tingin nyo? So sa mga interesado po na bumili ng bagong SUV, lalo na kung yan po ay Isuzu at itong variant mismo ang hinahanap po ninyo, idol, mag-comment lang kayo sa video ito or i-follow, i-message nyo po ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. Okay? Thank you for watching.